Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng mga bago and thank you po dun sa mga naka-tune in sa ating Facebook Live. Yan po, let me share my slides. Yan. Yan. So ang topic natin for today is more about of women's health. So pwede niyo po bang i-type sa chat box kung kayo po ay nakakaranas ng menstrual syndrome? Pwede po kayo mag-type ng 1 if nakakaranas kayo ng PMS. Yan. Yun. So maraming salamat sa mga tumugon. And ayan po. So mag-start na po tayo. Wala pa yung slide ko. Wait, ito na po. Hindi po pala na. Ayan. Okay. Yan. So ayos. Okay, so what you need to know about premenstrual syndrome. So premenstrual, ibig sabihin kaya siya pre kasi ito ay mga syndrome na nararanasan natin bago tayo sapitan ng buwan ng regla. Yon. At meron din po tayong product spotlight. Ito yung Tanquay Plus. And meron din pong highlight dito na mga essential nutrients for women's health. At nandito po sa ibaba kung saan nyo makikita itong reference ng aking topic for today. Ayan. So, next tayo. Ayan. So, what you need to know about premenstrual syndrome? Kasama dyan, tatalakayin natin yung signs and symptoms, hormones by age, yan. And sino ba yung mga babae na pwedeng magkaroon nito? Yan. And yun nga po, yung kaninang sinasabi ko na yung essential nutrients for women health and kung saan natin to pwedeng makuha. Yan, yung ating mga products na makaka-help po sa inyo. So, premenstrual syndrome or PMS, yan, is a combination of physical and emotional symptoms, yan, that many women get after ovulation and before the start of their menstrual period. Yan. So ito daw, PMS ay normal na reaksyon ng katawan sa pagbabago ng hormones. Ang hormones na sakop ng PMS is yung ating estrogen and progesterone. So ito ay nagkakaroon ng reaksyon bago dumating ang ating period. So kapag nag-shift ng mabilis or imbalance ang ating hormone, diyan naglalabasan yung syndrome. Kaya tinatawag siyang PMS. So, what causes PMS? So researchers do not know exactly what causes the PMS, and changes in hormone levels during the menstrual cycle may play a role. Katulad nga ng binanggit kanina, kapag ka nagkakaroon ng imbalance sa ating hormone, lalo na sa ating estrogen, doon lumalabas ang iba't ibang simptomas ng PMS. Yon. So, walang dalawang babae na magkaparehas ang PMS. So, iba-iba ang intensity nito, yung timing, combination ng symptoms at saka yung mga emotional effects na nararamdaman natin. So meron tayong tinatawag na dalawang klase or kategorya ng symptoms. Ito yung physical and emotional. Sa physical, meron tayong nararamdaman na cramps or yung dysmenorrhea, bloating, breast tenderness, headache, at nakakaramdam din tayo ng pagod at yung food cravings and water retention. So sa emotional or mental symptoms, yan, nakakaramdam tayo ng irritability, mood swings, tearfulness, anxiety, difficulty in concentrating, low energy na parang wala ka lagi sa mood. Yan. And, sino ba yung who gets PMS most?
Yan. So, kailan ba lumalabas muna ang PMS? So, lumalabas yung simptomas ng PMS usually 7 to 14 days bago mag-period. Tapos, mawawala kapag nagsimula ang menstruation or agad-agad pagkatapos ng unang araw ng period. So, ang causes kasi nito is hormonal changes, brain chemicals, and lifestyle factors. So, yung mga prone na mga babae dito, yung may nagkakaroon ng pakiramdam ng matinding PMS, sila yung mga babaeng may stress, yan, mataas ang stress, depression, anxiety, overweight, and malnutrition. So kasama din dito yung hormonal imbalance and yung mga babaeng nasa ages 30s to 40s or nasa perimenopausal stage. Yan. And pag-usapan naman po natin kung ano bang kinalaman ng estrogen sa women's health. Yon. So, ang estrogen level ng babae po or ang estrogen ay primary female hormone na may malaking role sa ating menstrual cycle, reproductive health, mood and emotions, bone health and blood flow, and skin glow and hydration. So, tinatawag siyang master hormone ng mga kababaihan. Kapag ito ay balance, feeling empowered ang babae. So, mapapansin mo, di ba, may mga babaeng parang ang glow-glow ng skin, parang iba yung dating. So, yung estrogen ang nagbibigay ah, ng ah, ng glowing sa babae. Pero pag nag-shift yan o nagkakaroon ng imbalance sa estrogen, doon lumalabas yung PMS syndrome. So, ano naman ang kinalaman ng estrogen sa women's health? Yan. So kapag tama yung estrogen level nating mga babae, kapag normal ang ating estrogen level, nagkakaroon tayo ng regular period. Yan. Mas konti yung cramps na nararanasan natin, mas stable yung mood, meron tayong magandang energy, mas maganda yung tulog natin, at meron tayong healthy bones and mas maganda yung aura o yung skin natin. Ngayon, tandaan po natin, kapag masyadong mababa ang ating estrogen, eto na, lumalabas na po yung mood swings, fatigue or mabilis mapagod. Kasama dito yung hot flashes. Meron din tayong nararanasang vaginal dryness and irregular periods. So, humihina din yung buto natin kasi hindi na natin masyadong na metabolize yung calcium and nagkakaroon tayo ng low libido. Kapag naman masyadong mataas ang estrogen natin, o eto ha, kapag mataas ang estrogen, nakakaranas tayo ng bloating, breast tenderness, emotional swing, weight gain lalo na sa tummy area, and heavy period. Kaya minsan, 'di ba, pagka nasa age na tayo ng mga near 40s or mga 35 above, kahit anong exercise mo, diet mo, hindi mo mapababa yung timbang kasi nagkakaroon ng imbalance sa ating hormones. So basically, estrogen balance is equal to peaceful monthly life. Kapag imbalance naman ng estrogen mo, ito yung makakaranas ka ng PMS, stress, and emotional burst. Yan. So, pag-usapan naman natin, nababago ba ang premenstrual syndrome sa bawat age life ng babae? Yan. So, according po sa studies, yan, from puberty to menopause, nagkakaroon ng pagbabago sa ating hormone level. So, from 13 to 90s, 19s, yan, teenager years, meron tayong mild to moderate PMS. So, bakit? Kasi nag-a-adjust pa yung hormones natin and irregular pa yung ovulation natin or irregular din yung PMS natin. Mas emotional pa ang brain development ng mga teenagers at ang mga symptoms nito, mood swings, cramps, acne, and heavy flow. Yan. Pagdating naman ng 20s to 30s, yan, stable, common periods of PMS to be diagnosed. Sa age group na to, mas regular na ang ovulation. So, mas predictable ang PMS. So, ang symptoms po na nararanasan natin dito is mood swings, food cravings, cramps, pero
manageable. Yan. Pagdating naman ng 30s to 40s, yan, ito ang stage na madalas lumalakas ulit ang PMS. So, we experience moderate to severe PMS. Bakit? Yan. So, kasi si estrogen level nagpa-fluctuate wildly. Yan. So, ovulation becomes inconsistent, emotional sensitivity increases. Ayan. Kaya irritable na yung mga babae, pabago-bago ng mood. And yung simptomas, strong mood swings, parang mini anxiety or depression, mas heavy or mas light ang period, and nagkakaroon din tayo ng brain fog at madaling mapagod. So ito rin ang stage kung saan makakatulong ang Tanquay sa ating sa ating kalusugan dahil sa hormone supporting effects niya. Yan. So mamaya pag-uusapan po natin yan. At sa 45 to 55 or the menopause stage, ito yung kapag completely huminto na yung period. So malalaman mo yan kapag 12 months straight ka nang hindi nireregla. So dito, wala na masyadong PMS kasi wala nang cycle. Pero may menopause symptoms like hot flashes, sleep changes, yan, mood shift, or iba na siya sa PMS. So, dito naman sa post-menopause stage, or ito yung uh, stage na wala ka na talagang regla. So, wala na talagang PMS yan. Pero kailangan pa rin ng hormonal support para sa ating buto, sa ating maayos na pagtulog, sa ating mood and blood circulation. So dito rin tumutulong ang Tanquay sa as a gentle support. So note po natin na nagbabago ang PMS habang tumatanda ang babae. So strongest sa teens, stable sa 20s to 30s, tapos biglang lumalakas ulit sa perimenopause bago tuluyang mawala pag menopause. At dahil sa hormonal changes na yan, malaking tulong ang Tanquay Plus for every stage ng kababaihan, lalo na sa stage na maraming swings. Yan. So, next po ay yan. So, what we can do? So, syempre po, katulad ng binanggit kanina sa atin ng mga naunang nagsalita, kasama po dyan ang 7 pillars of good health. Pero malaking part ang nutrition sa ating pang-araw-araw na lifestyle. So, kasama dyan yung exercise at proper na tulog. At dahil magfo-focus tayo sa inner nutrition, pag-uusapan natin ang nutrition for women's health. Ano ba yung mga essential nutrients for women's health? So, ito yung vitamin B12, vitamin D, omega-3, folic acid, and iron and calcium. Kaya kapag ka nasa stage ka na sa age mo, nararamdaman mo tong sa PMS or ikaw ay papalapit na sa menopausal stage, kailangan nasusuplayan mo yung katawan ng mga ganitong essential nutrients every day. Yan. So ito po ang ating product view. Yan, ang pangalan ng ating product is Tanquay o Dongquai ay kilala. Bali yung Tanquay at Dongquai, iisa lang siya. So another term lang po si Dongquai. Siya ay kilala sa traditional na Chinese medicine at madalas ginagamit para sa women's health. So, ano ang Tanquay? Ito ay tinatawag sa Angelica sinensis botanical name. Tinatawag din siyang female ginseng dahil sa epekto nito sa ating reproductive health ng kababaihan. Karaniwan ding ginagamit bilang herbal supplement. Pwede din siyang in form of tea or extract po. And ang key benefits and ingredients na po, meron po siyang dongquai, improves the blood health circulation, as well as relieve pain caused by premenstrual syndrome. So meron din siyang mataas na vitamin C na merong powerful antioxidant that can strengthen your body's natural defenses. Meron din siyang apple chamomile, chamomile flowers, I'm sorry, dahil meron siyang anti-inflammatory properties that may help get
some sleep and relaxation. At eto pa po, meron siyang passion flower, was used traditionally in Americas and later in Europe as a calming herb for anxiety, insomnia, seizures, and hysteria. So it is still used today to treat anxiety and insomnia. At yan po. So, eto naman po yung product line para sa women's health. Meron po tayong vitamins and minerals. Diyan po sa loob ng bote, meron po siyang 20 nutrients, antioxidant, folic acid, calcium, and iron. Kasama po yan, di ba? Nabanggit ko kanina sa essential nutrients para sa mga babae. Yung triple berry complex, meron siyang cranberry, bilberry, blueberry na hindi matatagpuan dito sa Philippines. So, pwede ka mag-take niyan. And yung ating cell complex, yan, na nakakapagpabata or nakakapag-slow ng aging na babae dahil meron siyang alpha-lipoic acid, aloe vera, pomegranate, pine bark, and resveratrol. Meron din tayong extra cal na merong mataas na vitamin D, magnesium, zinc, and copper, plus the mineral herbal complex na merong corn, silk, dandelion, parsley, asparagus, na makaka-help po sa ating pangkalusugan. Ang tanong, pwede ba yan sa lalaki? Puro sa female health lang po ang nabanggit natin. So, pwede din po siya sa, sa lalaki, ang magiging benefit po ay yung sa blood circulation and gives more energy. Yan. At dahil dyan, isi-share ko po yung aking short story. Ako po si Coach Rio. Nag-start po ako gumamit ng Herbalife nung 2017. Ang gusto ko lang naman po noon is madagdagan or hindi ko langin ang energy ko everyday. Yan. And bumaba pa yung body fat ko. Yan, tumaas yung at aking energy and gumanda yung aking bowel movement. So, yun yung naitulong sa akin ng Herbalife. So, ngayon po na ako po ay 48 years old na, syempre nagsisilbi na lang po yung product sa akin as for healthy aging, flexibility, and mobility. And halos lahat ng product po, paborito ko, lalo na yung NRG and yung ating Herbalife line na big help po siya sa akin skin and joints. Yan po. Yan po. And that's why I love Herbalife. Back to you, Coach. Thank you po, everyone.